Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Naka-alerto pa rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kahit na nakalawas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando. Ito ay dahil sa panibagong sama ng panahon na muling nagbabantang makaapekto sa bansa. Bagamat posibleng umuwi na sa kanyang tahanan ang ilang mga lumikas sa mga vacation center, pero ayon sa tagapagsalita ng Office of Civil Defense na si Junie Castillo, nasa pagtaya pa rin ng mga LGU kung papayagan na silang umuwi. Gayunpaman, hindi pa pinapayuhan na magsibalikan ang mga nasa high risk at low-lying area, kaya ng mga lugar na Cats Basin na kahit wala nang nararanasang pagulan ay posible pa rin ang flash flood. Sa ngayon, ang NDRRM Operations Center naka-red alert status pa rin tayo. Ibig sabihin, lahat ng mga ehensyang kabilang sa response agencies naka-standby pa rin for deployment para kung sakaling ano ang kakailanganin ng ating mga regional offices, ng ating mga kababayan sa mga komunidad and different parts of especially Northern Luzon, nakaantabay pa rin po ang ating mga response agencies. Hataw Balita ngayon! Nananawagan ng tulong na pagkain, malinis na tubig at construction materials ang mga residente ng Babuyan Claro sa bayan ng Kalayan sa Cagayan. Matinding pag-ulan, malakas na bugso ng hangin at matataas na alon ang naranasan ng mga residente sa isla dahil sa Super Typhoon Nando. Natuklap ang yero ng mga bahay at eskwelahan sa isla dahil sa malakas na hangin at bugso ng ulang dala ng bagyo. Nasa 2 araw hanggang 3 araw na lang tatagal ang kanilang supply ng pagkain. Sa mga nagnanais tumulong sa bayan ng Kalayan, maaaring makipag-ugnayan sa numero ng munisipyo sa 0930-312-4250. Hataw Balita ngayon! Itinanggi ni Senator Joel Villanueva at Senator Jingo Estrada at dating Senator Bong Revilla ang pagkakadawit nila sa mga anomalya sa flood control projects. Iginit ni Senator Villanueva sa plenaryo kahapon, handang-handa siya na imbestigahan sa aligasyong ito. Walaan niya siyang itinatago at bukasan niya siya sa pagsisiyasat para sa katotohanan. Binigyan din naman ni Senator Estrada na hindi siya tutol sa isinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, ngunit tinututulan nito ang pahayag na ginawa ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Nilinaw naman ni Senator Pangilinan na walang personalan ang kanyang pahayag. Wala rin siyang pinangalanan at humihingi rin ito ng pangunawa. Samantala, naglabas rin ng pahayag si dating Senator Bong Revilla kung saan itinanggi nito ang pahayag ni Alcantara laban sa kanya at walaan niya siyang kinalaman dito. It was clear, very clear from Mr. Alcantara's own statement that, number one, Mr. President, Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Ang request po ng representasyong ito ay multipurpose buildings para sa aking mga kababayan sa Bulacan at hindi po flood control. Mr. President, I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the Blue Ribbon Committee pass without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations, clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla, and the legal ordeals I have already faced. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Hataw Balita ngayon!
Sang-ayon ng ilang mga mambabatas sa posisyon ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla na dapat munang isauli ng mga sangkot sa katiwalian ng pera bago makapasok sa Witness Protection Program ng pamahalaan. Kabilang sa naunang binanggit ng DOJ ay ang mag-asawang Diskaya na umano'y kumita mula sa mga proyekto sa flood control. Ayon sa ahensya, nararapat lamang na ibalik nila sa gobyerno ang naturang pera bago sila ikonsiderang state witness. Ayon kay Senator Bam Aquino, mahalaga sa publiko na malaman kung may mababawi bang pera mula sa mga sangkot, lalo na kung may papasok bilang state witness. Dagdag naman ni Senator Erwin Tulfo, may pagkakataon na kailangang baliin o hindi sundin ng batas kung ang pinag-uusapan ay ang kagustuhan o kaluguran ng mamamayan. Ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Hataw Balita ngayon. Susuriin ng Department of Justice ang lahat ng posibilidad para maging state witness si dating Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Nakatanggap ang DOJ ng isang sulat kung maaaring ikonsidera ng ahensya na gawing state witness si Hernandez. Si Hernandez ang nagsiwalat ng umano'y pagkakasangkot ng ilang kongresista at mga senador sa mga anomalya sa flood control projects. Because we got a letter from a lawyer asking that we also consider Bryce Hernandez as a state witness. A letter from a lawyer yan. Hataw Balita ngayon. Samantala, lusot na sa House Committee on Appropriations ang committee report para sa House Bill number 4058 o ang 6.79 trillion pesos na panukalang pondo para sa 2026 kung saan nakapaloob ang realigned 255 billion pesos na pondo ng flood control program ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nakapaloob sa inaprobahang Appropriations Committee report ang realigned 255 billion pesos na pondo na ibinawas mula sa DPWH. Ilan sa pinagdipatan ng pondong inaprubahan ng Budget Amendments Review Subcommittee ay inilipat sa sektor ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Nangangahulugan naman itong tapos na ang budget deliberation sa committee level, kaya umpisa na ng plenary debates ng Kamara para sa panukalang pambansaang pondo. Every peso of the 255 billion pesos coming from DPWH realigned towards other agencies was reviewed line by line and reallocated in a way that is open, transparent, and participatory. As chairperson of the Committee on Appropriations, I emphasize every allocation must be rational, feasible, and guided by science. We have to make sure that the 2026 budget restores the Filipinos' faith in our institution. Hataw Balita ngayon. May rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice na sampahan ng kaso ang ilang mambabatas at personalidad kaugnay ng flood control projects. Kabilang narito sina Senators Joel Villanueva, Jingo Estrada, Congressman Zaldico at dating Congresswoman Mitz Cahayon Uy. Kabilang sa mga inirekomendang kasong kriminal ng NBI ay ang paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, partikular ang corrupt practices of public officers, malversation of public funds at indirect
bribery. Nilinaw naman ni Justice Secretary Crispin Remulla na hindi pa kasama sa pinakakasuhan ng NBI si dating Senator Bong Revilla. Ang dating mambabatas ay kasama sa binanggit ni Engineer Henry Alcantara na tumanggap umano ng pera mula sa flood control projects. The recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, are as follows: for Mr. Alcantara, for Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Congressman Ko, Elizalde Ko, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Congresswoman Mitch Kahayon. Hataw Balita ngayon. Dumating kahapon sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Navotas City Lone District Representative Toby Chanco. Dala na niya ang mga ebidensya na kakailanganin ng ICI. Ayon sa kongresista, nakahanda siyang makipagtulungan sa Independent Commission para sa mga gagawin nitong investigasyon. Suspetya ni Representative Chanco, sangkot talaga si dating House Appropriations Committee Chairperson Elizalde Co sa mga anomalya sa flood control projects. So pag pinagdugtong-dugtong mo talaga, sino ba ang Committee on Appropriations? Saldico. Sino ba yung funder at proponent? Ayon kay D. Alcantara, Saldico. So yung sinasabi ko nakakapagduda, bakit bibigyan mo ng biglang malaking pondo ang isang lugar na hindi naman hindi humihingi yung congressman doon ng pondo, maliwanag kung bakit linagyan ng pondo para makuha yung 20 to 25%. So maliwanag na yung kwento, simula, yung first part of the story is yung sinasabi ko, di ba? Na kaduda-duda na maglagay ng pondo. Hataw Balita ngayon. Kinilala ni National Capital Region Police Office Director, Police Major General Anthony Aberin, ang malaking papel na ginampanan ng mga polis mula sa Northern Police District na nagbantay sa Ayala Bridge para hindi makapasok ang mga nagprotesta sa Malacanang noong September 21. 11 tauhan ng Northern Police District ang nasugatan dahil sa naging marahas na protesta. Bilang pagkilala, iginawad ng pamunuan ng NPD sa 11 pulis na nasugatan sa pagbabantay sa kilos protesta ang medalya ng sugatang magiting para sa kanilang serbisyo sa gitna ng peligro bunsod ng pagganap ng kanilang tungkulin. Pag nakalusot po yung mga violenting sumali sa rally, ay mapapasok na po nila yung complex ng seat of power. With their aggressiveness, posible na pwedeng ma-overforce. At saka, yung mga gamit nila sa mga na-recover natin, may mga palakol pa nga palakol at saka martilyo. Anong gamit no, di ba? So, doon pa lang is maiisip mo talaga na may intention na pasukin kahit na anong struktura. Hataw Balita ngayon. Maaari pang madagdagan ang kasong kakaharapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ayon kay Assistant Counsel to ICC Attorney Cristina Conti. Ito'y matapos ilabas ng ICC ang redacted version ng document containing the charges laban sa dating Pangulo. Sa ngayon, crimes against humanity, the acts of murder at attempted murder pa lang ang inilalabas ng ICC laban sa former president. Ibig sabihin, hindi pa kasama sa kaso ng dating punong ehekutibo ang umano'y pagkulong, pagtorture at rape na ayon kay Attorney Conti ay inaplayan ng prosecutor sa warrant of arrest ng dating Pangulo. Yung 49 na insidente kung saan merong parang umaabot ng 70 ba na biktima, ang lumalabas, ito ang kikilalaning biktima sa kaso against Duterte as of now. Mas maliit definitely kaysa sa libo-libo na sinasabi, pero ito ay posibleng bahagi ng approach o resulta ng approach ng prosecutor ngayon na kumbaga paninigurado. Sisiguraduhin namin makukonvict namin siya sa pinakamalalakas na insidente o kaso. Yes,
pagsusugat sa ating mga kasambahay. Ipagpapatuloy ng European Union Commission ang implementasyon ng AI Act sa 27 bansang kasapi nito. Ito ay sa kabila ng mga panawagan na ihinto na muna ito dahil sa ilang hindi pa matukoy na panganib na maaaring idulot ng nasabing batas. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Inilahad ni Director for Data at the European Commission's Directorate General for Communications Networks, Content and Technology, Ivo Volman, na walang plano ang komisyon na itigil ang implementasyon ng AI Act sa kabila ng dumaraming panawagang ipahinto na muna ito. Ang Artificial Intelligence o AI Act ay ang kauna-unahang batas sa buong mundo na magre-regulate sa paggamit ng AI. Ayon kay Volman, nakatuon ang komisyon ngayon sa paggawa ng regulasyon na magiging aplikable at makatutulong sa paghahanda ng mga negosyo. Sinimulan na ang pagpapatupad ng nasabing batas noong 2024. Sa pamamagitan nito, napahinto na ang mapanganib na paggamit ng AI at nagtakda na rin ng mahigpit na panuntunan para sa high-risk systems mula sa recruitment ng mga empleyado hanggang sa healthcare. Ang pangunahing layunin nito ay protektahan ang karapatan ng publiko at palakasin ang public trust habang napananatiling nangunguna ang Europa sa pagtataguyod ng ligtas na paggamit ng AI. Sa Disyembre, nakatakdang maglabas ang Komisyon ng Digital Simplification Omnibus Package at ulat sa Digital Services Act upang gawing mas simple ang mga regulasyon, pagaanin ang nakaatang sa mga kumpanya at tulungan ang mga negosyo sa EU na manatiling competitive habang sumusunod sa AI Act at iba pang batas sa teknolohiya. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Isang panukalang batas ang isinusulong hinggil sa sick leave entitlement ng mga part-time workers sa New Zealand. Ito'y bilang bahagi ng reforma ng pamahalaan hinggil sa Holidays Act 2003 sa bansa. Itong humahataw na balita ni Early Briones. Inanunsyo ni New Zealand Workplace Relations Minister Brooke Belden kahapon ang ilang nais nitong maging pagbabago sa Holidays Act 2003 sa bansa. Sa ilalim ng panukala, ang sick leave ng mga part-time workers ay kakalkulahin na batay sa bilang ng oras ng kanilang pinagtrabahuhan kumpara sa dating 10 araw na fixed sick leave kada taon, kapareho ng mga nagtatrabaho ng full-time. Samantala, patuloy namang makatatanggap ng 10 araw na sick leave kada taon ang mga full-time workers. Ayon kay Van Velden, matitiyak sa naturang hakbang na ang bawat empleyado ay makatatanggap ng sick leave entitlement na naaayon sa oras ng kanilang ipinagtrabaho. Dagdag pa ni Van Velden, makakatulong ito upang solusyonan ng problema sa kalituhan ukol sa pagkukwenta ng annual at sick leave dahil sa iba't ibang sitwasyon ng mga manggagawa. Magkakaroon ng 24 months o 2 taong implementation period matapos na maisabatas ang Employment Leave Bill upang mabigyan ng sapat na panahon ng mga employers o payroll providers para sa isang smooth transition. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang Centers for Disease Control and Prevention o CDC hinggil sa mapanganib na sakit na kumakalat ngayon sa buong Estados Unidos. Ito ay sa pamamagitan ng isang maliit na kagat ng insekto. Ito ang humahataw na balita ni Cass Carriedo. Isang potensyal na nakamamatay na sakit o Chagas disease ang kumakalat sa Estados Unidos na nagmumula sa dumi ng isang insekto na tinatawag na kissing bugs. Kilala ang kissing bugs bilang triatomine insects na matatagpuan sa mga mainit na bahagi ng bansa. Sa pamamagitan ng dumi ng naturang insekto na may taglay na parasite, maaari itong magdulot ng Chagas disease na madalas na hindi nadadiagnose sa loob ng maraming taon. Ang mga nasabing insekto ay laganap na sa 32 estado ng US at nasa 8 individual na ang kumpirmadong mayroon na ng nasabing sakit. Maaaring magdulot ang Chagas disease ng lagnat, matinding pagkapagod, pamamaga, at maaaring humantong sa heart failure at magdulot ng kamatayan. Gayunpaman maaari itong maagapan kung maaga itong matutuklasan sa pamamagitan ng blood tests at anti-parasitic medicine. Nais ng mga health experts na ideklara itong endemic
upang mapaigting pa ang pananaliksik hinggil sa sakit, makagawa ng tamang diagnosis at mapigilan ang lalong paglaganap pa nito sa bansa. Hinihimok naman ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto, protektahan ang mga alagang hayop at agad magpates kung nakatira sa mga apektadong lugar o kung maramdaman ang ilang sintomas ng naturang sakit. Kath Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Maaaring ilipat ng Canada ang $12 billion na food at drink export sa United States para mabawasan ang pagiging dependent nito sa isang unreliable market. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Ayon sa Farm Credit Canada, sa kasalukuyan nasa 76% ng food beverage export ng bansa ay napupunta sa US, mas mataas kumpara sa 67% noong 2018. Batay sa ulat, kung mailipat ang $12 billion na produkto sa domestic at international markets, pupwedeng bumaba ang reliance sa US hanggang 50%. Kabilang dito ang $2.6 billion na pwedeng ibenta sa loob ng bansa kung mawawala ang interprovincial trade barriers, kasama ang $271 million na alcohol na ngayon ay napipilitang i-export sa US dahil bawal ang direct sales sa mga probinsya. Tinukoy din ang $9.4 billion na produkto na pwedeng ilipat sa Europe at Asia, kabilang ang vegetable oils na halos ang buong export ay napupunta ngayon sa US. Ayon kay Credit Canada Chief Economist JP Gervais, success ay nakadepende sa bagong free trade agreement at investment sa domestic production para mas lumakas ang competitiveness. Kasama sa initiative ng Ottawa ang pagpapabilis ng infrastructure project at ang $2 billion fund ng Farm Credit Canada para sa agri-food startups para gawing makatotohanan ang diversification. Noel Poliarco, humahataw sa Balita Ngayon. Samantala, nanindigan si Canadian Prime Minister Mark Carney sa desisyon nitong kilalanin ang Palestina bilang isang estado. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oralyn Quijano live. Hello Oralyn, kumusta na kayo dyan? Ano ba ang balita tungkol dito naman sa pagkilala ng Canada sa Palestina? Marie, sa kabila ng pagbabatikos ng Israel, nanindigan pa rin ang Canada sa pakikiisa nito sa United Kingdom, Australia at karamihan ng mga UN members sa pagkilala sa Palestine bilang isang estado. Dinipensahan ni Prime Minister Mark Carney ang desisyong ito kasabay ng pag-akusa sa Israel sa paglabag sa international law dahil sa naging aksyon nito sa Gaza at West Bank. Binigyang diin ni Carney ang patuloy na suporta ng Canada para sa two-state solution. Nagbabala naman ang grupo ng oposisyon kasama na ang conservatives at Jewish organizations na maaring magdulot ang naturang desisyon ng pag-urong ng mga botante at paghina ng peace efforts ng bansa. Sa kabila nito, hindi pa rin natinag ang Carney administration sa desisyon nito na sinabing mauunawaan ng Estados Unidos ang kanilang posisyon at mahalaga rin ang pagkilala sa pagiging estado ng Palestina para mapamahalaan ang kanilang sarili bilang isang independent country. Balik sa'yo, Marie. Oralyn, medyo matagal na rin usapin ito, pero baka naman meron kang general feel ng mga mamamayan natin dyan kung ano ba ang nais nila, sila ba ipabor na kilalanin ng Canada bilang estado ang Palestina o nandun sila sa kabilang side? Oo, Maria, dito sa Canada, according sa latest census ng Statistics Canada ng 2021, there's around 45,000 people of Palestinian descent. So there's a lot of definitely opinions about it, as well as a really big Jewish population, especially here in Toronto. Kaya meron talagang mga nagra-rally, for example, dyan sa Nathan Phillips Square in the key landmarks in downtown Toronto. Pero the general sentiment is peaceful resolution bilang part na yun talaga ng history ng Canada na pagiging peacemakers sa pagdating sa mga international conflict. Marie?
Ayan, maganda talaga ang stand, ano? Peacemakers ang Canada. Sige, maraming salamat, Oraline Quijano, mula naman sa Toronto, Canada. Para naman sa ating mga kababayan, inaanyayahan ng mga kababayan natin sa beauty at fashion industry sa Brunei sa isang meet and greet sa embahada. Magkakaroon naman ng seminar tungkol sa leadership at financial seminar naman para sa OFW sa Washington, D.C. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inanyayahan ng makababayan natin sa Brunei na nasa beauty and fashion industry na lumahok sa Meet and Greet Series 2025 ng Embahada. Gaganapin ito sa September 30, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Consular Annex ng Embahada. Pag-uusapan dito ang tungkol sa financial literacy and integration plans. Makakatanggap din ng certificate ang mga dadalo. Sa mga interesadong lumahok, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Brunei sa facebook.com/PHNBrunei. Magsasagawa naman ng Consular Outreach Mission sa Little Rock, Arkansas mula October 4 to 5, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Southwest Community Center 6401 Baseline Road. Ilan sa mga serbisyo yung pagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport services, dual citizenship, notarials at civil registry. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Houston sa facebook.com/PHNHouston. Iniimbitahan naman ang lahat ng Filipino students sa Egypt na magrehistro sa Philippine Embassy sa link na ito sa bit.ly/students-Egypt. Ito ay para sa mga estudyanteng naka-enroll sa school sa Egypt mula kindergarten hanggang high school at lahat ng estudyante na nasa technical vocation school, colleges at universities. Samantala, magkakaroon naman ng in-person seminar sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. na may temang Lead and Prosper Empowering Migrant Workers Through Leadership and Financial Mastery. Gaganapin ito sa October 18, alauna hanggang alas 4 ng hapon sa Chancery Annex ng Embahada. Limitado lamang ang slots kaya't mag-register na sa tinyurl.com/leadandprosper or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng OWA Washington, D.C. sa facebook.com/OWA Washington DC, USA. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Temple, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Naka-heightened alert ang buong puwersa ng Philippine Coast Guard o PCG Bicol bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyong Opong sa Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw live! Jerry, kumusta ang panahon ngayon dyan sa Kabikulan? Yes, amigo, magandang umaga. Sa ngayon nga ay nakakaranas tayo ng mahinang pagbuhos ng ulan na simula pa ito kaninang madaling araw dito sa Bicol Region, partikular dito sa Masbate City, dala nga ng sama ng panahon. Ini-activate na ng Philippine Coast Guard District Bicol ang kanilang Disaster Response Group para sa gagawing mas matamang pag-monitor sa mga pangunahing pantalan sa coastal area sa buong Bicol. Bahagi ng proactive measures ng PCG, lahat ng station at substation ay inalerto na ng Coast Guard. Magsasagawa din ng coast coordination ang ahensya sa lahat ng local government unit, maging sa Pag-asa at iba pang concerned agencies. Nakapreposition naman na ang lahat ng floating assets at quick response team sa mga strategic areas para makasiguro ang kaligtasan ng publiko at ang paglalaan ng immediate assistance in case ng emergency. May pre-departure inspection ng mga kawani ng Coast Guard upang matiyak na sumusunod sa travel safety protocols. Inabisuhan na ang lahat ng maritime stakeholders na mahigpit na bigyan pansin ang sea condition warnings at sa posibleng suspensyon sa paglalayag sa mga lugar na maapekto ng sama ng panahon. Tiniyak naman ni Commodore Ivan Roldan na maasahan ng publiko na ang Coast Guard ng South Luzon Gateway ay mananatili sa pangangalaga sa buhay at ari-arian ng ating mga kababayan.
Inihikayat din ng PCG ang publiko, lalo na mga komunidad na naninirahan sa mga low-lying at coastal areas na makipagtulungan para sa safety advisories at iwasan ang hindi kailangang paglalayag sa karagatan. Yan ang balita mula sa Bicol Region. Balik sa iyo, amigo. Jerry, sa ngayon ba hindi pa nagkakansela ng biyahe sa mga pantalan dyan sa Masbate or sa ibang bahagi ng Bicol? Sa ngayon wala pa tayong hawak na impormasyon kung nag-cancel na ba ng biyahe sa mga pangunahing pantalan dito sa Kabikulan. Pero yan ang ating patuloy na aalamin sa bunga na ito na mayroon ng sama ng panahon na naranasan dito sa Bicol Region, amigo. Alright, maraming salamat. Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Hataw Balita ngayon. Umapaw ang tubig sa ilog sa ilang barangay sa bayan ng Marilao, bunsod ng malakas na buhos ng ulan, dala ng bagyong Nando dahil sa pagbaha. 9 na pamilya ang napilitang lumika sa kasagsagan ng ulan, habang patuloy ang pagbabantay sa sitwasyon naman sa flood control. Si Nestor Torres, humahataw. Nagsimula lambakin. Tapos umapaw sa tabing ilog, pati yung major thoroughfare natin sa Villarica Road. Tapos umapaw rin sa may Ramcar sa Saog. Gayon din yung kabayanan po natin, itong barangay ng Ibayo, yung Poblacion 1 and Poblacion 2. And parts of Abangan Norte and Abangan Sur. Siguro dala na rin din nung ipit yung tubig, hindi makalabas. Nasa 10 barangay sa Marilao, Bulacan ang binaha dahil sa pag-apaw ng Marilao River simula pa kagabi. Batay sa tala ng Marilao MDRRMO, hindi bababa sa 9 na pamilya ang lumikas, karamihan ay mula sa barangay Lambakin. Umaga na nang humupa ang tubig, subalit nag-iwan ito ng putik sa mga kalsada at bahay ng mga residente. Alarma na kami doon sa mga barangay na mga low-lying areas kasi tumawag kami kay San Jose at kay Caloocan. Malakas yung ulan sa kanila. Saka nakita namin doon sa flood marker namin sa may barangay ng Loma sa Patulo. Mabilis yung ragasa. Meron kasi kaming indicators doon na pag na-reach niya yung certain level nung sa flood marker na yon, in a matter of 1 hour, aapaw yung tubig dito sa may gawing sa kabayanan ng Marilao. Samantala, kwestiyon naman ng Municipal Mayor at ng MDRRMO ng Marilao ang flood control project sa barangay Tabing Ilog na may malaking kontribusyon ng pag-apaw ng baha sa kanilang barangay. Bakit kayo kumain sa ilog ng mahigit 4 meters, 5 meters? Pinataas nyo nga yung river wall, pinakitid naman nila yung ilog. Kawawa ko yung mga kababayan namin doon. At sabi ko nga kami ng rescue. Pero yung mga ahensyang nagpapatubad ng mga proyekto, hindi ko alam kung inaaral ba nila yung ginagawa nilang proyekto. Kasi kailangan pag gumawa ka ng proyekto, dapat inaalam mo kung gaano karami ba yung volume ng tubig na bumabagsak doon sa area bago kayo mag-construct ng mga flood mitigation projects eh. Just to check kung ano yung mga nagawang flood control na existing, kung may mali ba dito, or ano kailangan improve para we can come up with a good master plan and recommendations sa DPWH din. Kasi right now, wala pang master plan ang bayan ng Marilao and ginagawa pa lang namin ngayon. Sinabi rin ng alkalde na kahit may pagbaha, nakahanda sila sa oras ng kalamidad. Kasabay nito, nagsasagawa na rin ng rescue training sa 16 na barangay upang tumulong sa mga operasyon. Mas handa po tayo at mas tinrain po natin yung ating mga kasamang rescuers para sa panahon ng kalamidad ay hindi lang po yung ating MDRRMO yung sasaklolo. Ngayon po, tinap po natin ang kada barangay at hindi lang po kada barangay na mga officials, pati po mga volunteer groups at mga NGOs. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Inilunsad ng Mindanao Development Authority o MINDA ang Mindanao Public-Private Partnership o PPP Desk. Ang inisyatibang ito ay hakbang upang palakasin ang mga proyekto sa rehiyon at tumutugon sa direktang gabay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hikayati ng pamumuhunan ng pribadong sektor sa mga proyekto. Ayon kay MINDA Secretary Leo Tereso Magno, ang PPP Desk ay magsisilbing unang hintuan para sa suporta na tutulong sa mga local government unit sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto lalo na sa infrastruktura
agrikultura at enerhiya. Ang programa ay lalong magpapatibay sa mga LGU upang gampanan ang responsable na pamumuhunan sa rehiyon. Ang pagtutulungan ng MINDA at ng PPP Center ay pinasinayaan noong 2017 at lalo pang pinalakas ng PPP Code na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. noong Disyembre 2023. Hataw Balita ngayon. Sumailalim po sa Basic Life Support Training ang higit 100 newly hired nurses ng Cebu Provincial Government upang maihanda sila sa kanilang deployment sa ospital na hawak ng Kapitolyo. Si Gladys Suabi, humahataw. Matapos makapag-hire ng mga karagdagang healthcare professionals para ilagay sa mga capital-run hospitals sa Cebu at matugunan ang understaffing at muling mapag-ibayo ang healthcare system sa probinsya. Isinailalim sa 2 araw na basic life support training ang 160 newly hired nurses upang mas maihanda at ma-equip sila bago i-deploy sa mga ospital. Cardiopulmonary resuscitation, rescue breathing, ang kabilang sa naging training. Ang nasabing pagsasanay ay nakaayon sa American Heart Association's 2021 guidelines. Ang mga newly hired nurses ay ide-deploy sa 16 na capital-run hospitals. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Makakapanayam natin ngayong umaga si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Acting Executive Director Yusek Aboy Paraiso upang pag-usapan kung paano ba maiiwan ng ating mga kababayan ang consumer at online fraud. Magandang umaga po, Yusek Aboy Paraiso. Thank you very much for joining us this morning dito po sa loob ng RMB. Always a pleasure to be here. Tsaka maraming salamat to sa pag-imbita ho ulit sa akin sa inyong programa. Maraming salamat po, Asek, Yusek, para makarami tayo. From the name itself, the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, alam na natin kung anong role nito. Quickly, ano ang pinaka-role ninyo po? So, in a nutshell po, kami ho ang central agency when it comes to the coordination of efforts ho ng ating pamahalaan para to prevent all forms of online harms. Tsaka para ho masugpo ang cybercrimes dito sa ating bansa. Okay. Kalimitan, ang gusto natin pag-usapan ngayong umaga, kalimitan po ang nirereklamo ng ilang mga mamimili, yung mga panloloko. Nabibiktima sila ng mga panlilinlang online. Okay, ano yung mga hakbang ang ginagawa o maaring gawin ng isang mamimili upang maiwasan ang maloko o mabiktima po ng panlilinlang sa mga online transaction? So, when it comes to prevention po, marami ho tayong pwedeng gawin. Unang-una ho, we practice our good cyber hygiene po. So, para naman ho sa mga kababayan natin, mag-adapt ng mga mapanuri at mapagdudang attitude when it comes to online shopping, online transactions po. Pagdating naman ho sa punto na nabiktima na sila, maaari ho silang tumawag sa hotline 1326 ho natin dito sa CICC. Kung saan po yung mga kawani natin sa CICC, mga kasamahan ho natin dito, mag-entertain ng calls nila, ito-document, imbestigahan. Tapos so hopefully, if we cannot recover, we can pursue cases against them at ipasa natin ito sa mga law enforcement agencies natin. Okay. Doon sa tanong kung saan at paano maaring i-report itong mga insidente ng mga panloloko, you made mention already na pwede silang tumawag 1326. Yan po yung hotline natin, hotline 1326. They can also email us at cicc.gov.ph. Nagbukas na rin ho tayo ng mga lines of communications natin. Maaaring din sila magsumbong doon sa mga social media pages natin on Facebook. I think we have Instagram, TikTok, and X. Okay. Doon sa, let's say for example, I will give you example po, Yusek Aboy. Opo. Okay. Nakuha nila yung 136 and immediately they call this number. Opo. Okay. Upon learning by your staff, by your personnel, ano yung unang hakbang na ginagawa nyo dito po? So, unang-una ho, ang pinag-utos na ho natin, no? Upon learning, kailangan ho nilang i-document. Tapos within 3 hours, kailangan ho makapag-generate na kami ng initial report.
And upon the initial report, matitriage na natin yan whether kung ano yung dapat gawin, whether it's for blocking, whether it's for preservation of data, whether it's for further investigation, or when I say further investigation po, whether we conduct our own forensic investigation or we refer it to our law enforcement agencies. Ang pinaka-importante yung mechanism dito, kasi batid natin na sa baba ng mga numbers na nagre-report to sa atin, dati wala ko tayong visibility to sa totoong landscape ng cybercrime. Dapat to within 24 hours nakakapag-feedback na sila doon sa nagsumbong. Hindi lang siya basta noted, hindi lang siya yung basta na-receive namin, but an actual feedback of their status of their cases. So, naimbestigahan na ba yan? Na-refer na ba yan sa LEAS? Na-resolve na ba yan? So, yun yung kailangan mangyari if someone calls 1326 po. I'm happy dito sa nire-report nyo sa amin. Dito sa binabanggit nyo sagot. Within 24 hours, kailangan may feedback na doon sa nagre-reklamo. Now, on the part of the complainant, ilang oras dapat? Let's say for example, ngayong oras na ito na victimize siya, how many hours dapat na magsumbong agad sa tanggapan ninyo po? Typically, dapat bago or habang nangyayari yan, mas maganda sana eh. Pero it ranges po eh. As long as we can preserve the data, kahit mga after 24 hours, 48 hours po, pwede nyo pa rin naman hong i-report sa amin yan eh. Pero we also encourage yung mga kababayan natin na kahit hindi ho sila na biktima, i-report din ho para hindi na Usually kasi pag mga ganitong cases, especially pag mga online harms natin, usually ho, ang nangyayari ho, kahit hindi sila na biktima, pwede nating ipablock yung number, matrace yung number, kasi ginagamit nila mga SIM cards din, phone numbers din. Okay. Yusek, allow me to ask follow-up questions. Go ahead. Mayroon sinasabi kayo tungkol dito na kailangan may i-report ka agad. Now, can you tell us the scale of the online scam problems in the Philippines? So, tama ho no? Dati wala tayo gaano visibility dyan. But right now, natutuwa ko kami na nagtitiwala na sa atin yung mga kababayan natin. Dumadami na ho yung nagsusumbong. So, very massive siya. Kasi alam natin na dati, even nung wala yung hotline 1326 or etong mga measures natin para doon sa mga reporting mechanism natin, base doon sa public sentiments, meron kaming mga tools to measure public sentiments eh. Marami ho, on a daily basis siguro, we experience about anywhere from 5,000 to 10,000 mga reklamo ho every day when it comes to online market or online commercial transactions po. I'm sad. Doon sa bilang, 5,000 to 10,000 per day? Tama. Okay. Ano yung mga nakikita yung problem? Kasi doon sa mga nabatid din natin, parang it's really hard to resolve. Let's say for example, yung promotion ng kanilang mga online, promotion ng kanilang mga products. Let's say for example, online in the Philippines, but the server is abroad. How do you solve that? Because there is a problem doon sa jurisdiction. Well, the only way we can solve it right now unless we strengthen your partnership po natin and the whole world comes up with the guidelines, common guidelines on prosecuting yung mga ganitong problema. Kasi we have to recognize borderless tong problema to eh. So yung na-experience natin ngayon dito, na-experience din ng ibang bansa. Pero yun nga yung nangyayari. Usually yung mga nabibiktima sa kanila nasa ibang bansa rin. Ang nagagawa lang ho natin ngayon is we talk to the platforms kung saan nagyayari itong mga to block these mga yung mga manloloko na ito. And sometimes you have to alert them that yung mga sponsored sites nila, for example, I'll give you an example. When I had this conversation with Meta and Facebook, yung sponsored sites mismo nila, nag-a-advertise sa kanila mismo yung mga manloloko. So, we have to sweep our own network. Sabi ko nga, mas maganda sana yung may self-regulation. And for the better part, sumusunod naman po sila. Okay. Yusek, bumababa compared, let's say, for example, 3 months ago, yung bilang, o tataas pa ito dahil papasok yung December? Well, nakikita naman natin may significant changes na nahihirapan na yung mga manluloko talaga mag-advertise at siya magkaroon ng visibility at maabot yung mga intended victims nila because of our efforts and coordination with the social media platforms. Pero tama ko kayo. Traditionally, we expect an uptick dito sa mga panloloko na to because of December, the months of December. Kasi lalong-lalo na sa Pilipinas, no? Kasi tayo mga Pilipino, may ugali tayo pag Pasko. Marami tayong binibili. Marami tayong gustong regaluhan. Tapos yung mga nakikita natin mga advertisements sa social media platforms or even online,
grabe yung discount, grabe yung ano. So, yun yung pamamaraan nila na makapanghikayat ng mga mabibiktima ho nila. Tapos, nakikita rin natin during these months, dahil maraming lonely, so mga love scam naman ho, then binabantayan din natin. Okay. ho yan. Ano mga best practices na pwede natin impart doon sa ating mga viewers and mga listeners sa Yusek Aboy para ma-protect natin sila doon sa mga online scamming? Well, at ito paulit-ulit ho tayo. Tsaka even before the advent of online harms, sinasabi na natin ito if it's too good to be true, malamang ho, manloloko ho yan. Lalong-lalo na yung mga the sheer magnitude ng discount, sheer magnitude ng yung nakikita natin mga tigti 10,000 sa malls, nagiging 1,000 na lang, 500 na lang. So, doon ho tayo mabibiktima. Okay. What other public awareness campaign ang mayroon po kayo para mas mapalawak yung pagka-disseminate natin ng information sa public? Well, apart from our partnerships po dito sa mga programang katulad nyo, sa mga networks na katulad nyo, na nagpapasalamat po kami sa pagpapahiram ho nyo ng platform sa amin. We are very proactive when it comes to our public awareness campaigns po. We do memorandums of agreement ho with various entities. So recently we signed with one media entity po, not only for the information and dissemination and educational campaign, but also for fact-checking po. So we do our own dito sa CICC, we do our own materials na ipapakala to for para ho mga skits. Ginagamit na rin natin social media para pigilan ang mga online harms. Pinapakita natin ano yung mga example ng online harms, whether it's fraud, scams, at paano maiwasan mo itong mga to. Okay. We know for a fact na your role is not easy. Napakalawak nito. And we made to understand you have also a role doon sa flood control projects investigation. Tell us the people, anong role ng cyber crime investigation and coordinating center po? Right now naman po, our role is kami ho ang nagpo-provide ng facility at saka na security ho do sa bagong tatag na ICI po. And when I talk to sa kanila ho, we might be also handling ho yung digital forensics nila since our digital forensic labs are already in the facility po. Okay. Okay. Your final word po, Yusek Aboy, para sa kapakanan ng ating mga nanukunod at nakikinig para maiwasan nila na mabiktima po ng mga online scamming. Please go ahead. Ay, sa ating mga kababayan, siguro umapilan na lang din ho ko ngayong Kapaskuhan ho, no? Ang mga manloloko talagang tina-target ho yung ating pagiging mapagbigay. So iwasan ho natin yung pag sobrang discount or sobrang mura. Mag-isip-isip po tayo, we verify. Marami na hong applications ngayon pag halimbawa ang isang site scam or hindi. At kung sakasakali ho mabiktima ho tayo, wag ho kayong mag-atubiling tumawag at mag-report ho sa hotline 1326 ho natin. Ulitin ko ho, pati yung website natin, ang cicc.gov.ph at yung mga social media platforms po natin, pwede ho nyo rin pagsumbungan. We want to express our appreciation for finding time with us. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason with Amigo Sherwin. Again, thank you and keep safe. Maraming salamat po, Ma'am Manny. Good morning po sa atin lahat. Maraming salamat po, Yusek Aboy Paraiso, Acting Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 19, Talatang 14. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-24 sa buwan ng Setyembre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Wala ng oras, Adet, sa bate. Maraming salamat.
Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.